kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isang temptasyon natin bilang mga tao na minsan sa buhay natin, binabase natin ang paggalang sa kapwa depende sa estado ng buhay. Kapag ang taong kausap natin mataas ang pinag-aralan, todo-todo din yung ating paggalang sa kanya. Kapag ang tao mukhang mayaman o may pera, mataas din ang ating respeto at paggalang sa kanya. Minsan po, nung ako po ay batang pari pa, may isang malaking kahihiyan po ako na nangyari sa aking buhay. Doon po sa opisina ng aming parokya, meron hong kumakatok oras ng tanghalian. Kumakatok po siya ng malakas. At saktong-sakto po ako ang nasa pinto. Binuksan ko yung pintuan, nakita ko po ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng duster. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, ano pong kailangan ninyo? Sarado na po ang opisina. Nanananghalian na po ang mga tao sa opisina. Bakit ngayon lamang ho kayong pumunta? Mainit pa ho ang ulo ko. Pero sabi niya, pari po ba kayo? Sabi ko, oho, pari ho ako. Sabi niya, magdo-donate po sana ako ng 20,000 eh. Kaya sabi ko, bukas ho ang opisina. Pasok po kayo. Ano po ang gusto ninyo? Tubig? Pero nung pinagninilayan ko ho yun, hiyang-hiya ho ako sa sarili ko. Bakit? Nirespeto? Ginalang ko lamang ba ang taong ito? Kasi alam kong magdo-donate siya. Ganyan din ho minsan sa buhay natin, mga kapatid. Ang respeto, ang paggalang, dumidepende sa panlabas na estado ng buhay o sa panlabas na kaanyuan.
Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay? Si Jesus bumalik sa kanyang pinanggalingan at siya ay nagpahayag sa sinagoga. At ang lahat ng nakarinig kay Jesus, namangha, nabilib. Pero ano ang pumasok sa kanilang isipan? Di ba anak lang yan ng karpintero? Tila walang kakayanan. Di ba tigas sa atin lang yan? Diyan lang yan lumaki. Mga kapatid, may mga pagkakataon na kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa kapwa, dumidepende sa ating mga sariling palatuntunin sa buhay. Pero mga kapatid, hindi ganyan ang Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi namimili. Ang Panginoon hindi tumitingin sa kung anong estado ng buhay meron tayo, kundi ang Panginoon tumitingin lagi ng pantay-pantay. Ang Panginoon tumitingin lagi na puno ng pagmamahal at awa. Kaya siguro sa araw na ito, yun yung unang bagay na hilingin natin, na alisin natin lahat ng mga biases sa buhay natin kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa kapwa. Alisin natin yung pagbaba ng tingin sa mga taong alam natin na wala namang sinabi sa lipunan. Bagkus, laging tingnan ng kapwa ng may dignidad, ng may pagmamahal, kagaya ng pagtingin ni Jesus. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung ganun na lamang ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, may mga pagkakataon din na ganun din natin pinakikinggan ng salita ng Diyos. At ano pong ibig sabihin nito? May mga pagkakataon na pinipili lang natin ang gusto nating mapakinggan sa salita ng Diyos. Kapag ayaw natin yung napakikinggan natin, tinatakpan natin yung ating mga tenga. Kapag nasasaktan tayo sa mga sinasabi ni Jesus sa salita ng Diyos, pinipili lang natin kung ano yung nagpapaginhawa sa buhay natin, kung ano yung kaya lang natin tanggapin. Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos mapanakit minsan, pero alam natin ang salita ng Diyos ay makabubuti para sa atin. Kaya nga, nung si Jesus ay nagsalita, sila ay namangha, pero nanatili na lamang sa pagkamangha at hindi nagdulot sa kanila upang manampalataya at magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, kapag si Jesus nangungusap sa atin, tunay nga tayong namamangha. Pero sana, huwag manatili sa pagkamangha. Bagkus ang salita ni Jesus, ang salita ng Diyos, ang magdulot sa atin upang magkaroon ng malalim na pananampalataya at tunay na pagtitiwala sa Kanya. Mapanakit man minsan ang salita ng Diyos, pero alam natin na magdudulot ito sa atin ng tunay na kaginhawaan at kapayapaan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan huwag hilingin nating dalawang bagay sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tingnan ng kapwa, hindi base sa estado ng buhay. Tingnan ng kapwa ng may pagmamahal, ng may awa, kagaya ni Jesus. Pangalawa, na sa buhay natin, tunay tayong mamangha sa salita ng Diyos at ang pagkamangha na ito magdulot sa atin ng ating malalim na pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala kay Jesus. Amen.